Hello everyone and welcome back sa ating video tutorial kung saan pinag-uusapan natin kung paano tayo gagawa ng account registration using PHP and MySQL. So kanina, pinag-usapan natin na dapat unang-una ay kumpleto yung mga fields na itatype ng ating user. Okay? Kasi just in case na kahit isa sa mga fields na to or element na to is hindi ma-fill up pa ng ating user, so dapat is hindi siya i-allow doon sa ating account registration. But, kapag kompleto naman, so, pwede tayong mag-notify na kompleto na yung tinype ng ating user. Okay? But, just in case na kompleto na yung tinype niya, so sa loob ng parameter ng completeness ng mga field na tinype niya, so ang gagawin natin is, gagawa na naman tayo ng another verification method. Okay? To be specific, na nakafocus sa ating username. Kasi kung mapapansin yung class, yung username natin is a text type na field. Okay? So, pag sinabi nating text type, lahat ng gustong i-type ng ating user is pwede niyang i-type doon sa particular field na ito. Unlike with the email type na may algorithm yan or parameter na tinatanggap lang kung ano yung format na pwede lang i-type dito sa particular field. Okay, same as with the password dahil tumatanggap naman talaga tayo ng mga special characters for the password. So, ang babantayan natin is the text type na ating field. Okay? So, ang gagawin natin is magpo-focus tayo or gagawa tayo ng comment na kung saan check natin. Check for the special characters. So, dapat yung mga special characters, lalong-lalo na naman sa ating username, wala naman tayong tinatanggap na special characters. Except siguro sa underscore. Okay? So, for that one, ma-check natin yung special character, gagamit tayo ng conditional statement. Okay? Then, sa loob ng conditional statement natin, is gagamit tayo ng tinatawag na pregmatch na function. Okay? So, itong pregmatch na function class is chinecheck niya kung may magmamatch doon sa first parameter niya against doon sa pangalawang parameter na ide-declare natin. Okay? So, for this particular example, kung may magmamatch na mga special characters. Okay? So, ang gawin natin, kung wala na magmamatch, okay? So, kung walang magpe-preg match dito sa pangalawa nating parameter, so, tatanggapin ng ating system. Okay? Pero kung may magmamatch and then may notification tayong ilalagay or ibibigay sa ating user. Okay, so for this one, ang gagawin natin, sa loob ng pregmatch, sa unang parameter natin, okay, this one, single quotation, and then, yung ating slash, then ang gagawin natin, so sa loob ng ating single quotation, ilalagay natin yung ilan sa mga special characters na hindi natin i-allow. Say for example, itong square bracket, okay, and then, the backslash at yung ating single quotation, yung ating caret, and then the dollar sign. So, dollar sign, as you may know, is ginagamit natin pan-declare ng variable sa PHP. Okay? The ampersand. And of course, yung ating curly braces. Okay? And then, yung ating less than and greater than sign kasi pwede natin magamit yan for HTML tags. Siyempre, hindi mawawala dyan ang semicolon dahil ginagamit natin yan for statement. And then the equal sign. And then the exclamation point. Okay, so again, class, so pwede kayo magdagdag ng ilan pang mga special characters na hindi nyo i-allow kapag tinype ng user. Kasi itong mga special character na to class is possible or may possibility pagmula ng tinatawag nating SQL injection na kung saan pwede niyang ma-modify or even pwede niyang makontrol or ma-delete yung database ninyo. Okay, so hindi naman natin pwedeng hayaan yon. And of course, magagawa niya yon kasi nga ang ating
username is, again, naka-format na naka-text type. So again, pag text type, lahat ng character is pwede niyang i-type. So ang gagawin natin dito is ililimit natin. Okay? Lalong-lalo na ang username as ay hindi naman karaniwan gumagamit ng special character. Okay? So for this one, gagamitin natin is yung post na ibabatong username. So ang gagamitin ko, this one. So copy-paste na lang natin to. Okay? So this one, so lahat ng itatype ni user, so iti-check niya kung may magmamatch na special character. So kung walang magmamatch na special character, then we can proceed with displaying a notif again na magsasabing no special characters included. Okay? Pero kung may magmamatch dyan, using the else statement, so inonotif natin, then sasabihin natin kay user, no, or na, no special characters is allowed. Okay, so please try again. The special characters for username to be specific. Kasi ang special characters naman is i-allow natin sa password and some special characters naman din for the email. Okay, lalong-lalo na ang dot and at. Okay, so let us test for the output. And then, check natin. So, kung si user is magta-type, say for example ng username na merong special character, so user, then, yung naka-declare natin na, say for example, semicolon, naglagay siya. And then, again, for the email and password, para lang makompleto natin. Then, again, madedetect niya na dapat walang special character for username na ina-allow. Okay? So, unless na wala siyang special character and then okay yung data niya, okay, then madedetect niya na no special characters ang naka-include dito sa ating code. Okay? So now na na-test natin yung mga special characters na yan, ang next na i-discuss natin for the next video is yung ilan sa mga logical flow ng ating pagbe-verify ng record bago natin i-save sa database. Okay, so i-check natin kung existing na ba yung username and yung email niya sa database. So, yun ang i-discuss natin on the next one. So hopefully may natutunan kayo class and see you on the next video.